Okay, babati muna tayo. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman na nagtatrabaho dito sa Kuwait. Lagi kong sinasabing nasa Kuwait para naman hindi na kayo magtanong sa akin. Magsabi na may ipagagawa kayong baril sa Pilipinas. Okay? Ang ginagawa ko lamang ay magturo sa inyo at magbigay ng kasagutan sa inyong mga tanong. At itong aking passion sa buhay na sa aking pagtanda ay magtuturo ng simple gunsmithing, yung mga basic, para naman yung ating mga kababayan na nahihirapang lutasin yung mga problema nila sa baril. Ay mahirap naman talaga humanap ng gunsmith sa Pilipinas. Yung kaya na ninyo, yung mga DIY ay kaya na ninyong gawin. So, ang bati ko sa inyo ay isang magandang araw. Kung gabi man sa inyo, tanghali, umaga, sana tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. At ang ituturo ko sa inyo ngayon ay ang pag-tune up ng trigger ng Sig Sauer. Meron ako ditong Sig Sauer na model P226. Kung natin ito gawin. Okay, shoutout muna tayo. Namimiss ko lang aking bunsong kapatid na nasa Las Vegas. Dahil bigla kong nalaala na tinanong niya sa akin kung paano ang mag-tune up ng kanyang baril. Ang nalaala ko ay Sig Sauer yung baril niya. Hindi ko lang alam. 226 din yata yung kanyang baril. So, P226 na Sig Sauer. So, pasensya ka na bro. Ngayon ko lang nalaala. At ngayon lang ako nakahawak uli ng Sig Sauer. So, shout out sa iyo. Kung tawagin namin ito, bunso namin ito, si Tuto kung tawagin namin. Siya ay si Ricardo Pilorin Jr. Junior siya. Nung siya ay nasa Pilipinas, Ricardo siya. Pero nung nasa Amerika na siya, naging Richard na siya. Kaya, bro, I miss you. Ingat ka dyan. At miss na miss ko na ikaw. So, ito yung request mo na pag-tune up ng Sig Sauer. Ayan. From California, lumipat siya sa Las Vegas. Okay. At ganyan talagang buhay. Magkalayo tayo. Actually, dalawa lang kaming magkapatid na lalaki ngayon dahil yung panganay namin na lalaki matagal nang namatay. Mga bata pa kami nun. Ngayon ay ang pag-tune up ng trigger ng Sig Sauer. Meron ako ditong Sig Sauer na model P226. So, i-tune up natin ito. Kaya bago natin ito galawin, ay tingnan natin muna. First, safety, release ang magazine, check ang chamber, open box. So, bubuksan na natin itong baril na to. Ang pagbukas nito ay mahirap ito sa pag hindi tayo pag nakaharap sa camera. So, babaliktarin na lang natin. Yan, tutungo na lang natin yung camera para makita. Stop, saglit. Yan. Mabigat eh. Lagyan natin ng balancer itong ating itong mahirap. Kaya ang lagi kong sinasabi sa inyo ay pag kayo manonood na aking video, huwag ninyong skip ang mga ads para magkameron tayo ng pera. Diyan tayo makakapera at bibili tayo ng magandang camera. Hindi kagaya nitong aking camera na wala sa ayos. So, ito itatapat lang natin doon. Yan. Ganyan. Ito, ibababa natin yung lever, release lever niya. Pag nakatapat na doon sa slot, maliwanag ba? Okay? Buksan kaya natin ilaw. Maliwanag ba? Ayan. At, ibababa natin itong lever na to. Yan, pag naibaba na natin ang ganong posisyon, ay, i-release na natin yan. So,
Ayan, para hindi tumalsik yung spring, i-disable na natin, tanggalin na natin yung recoil spring niya kasi tatalsik yan pagka bigla natin binitawan. So, ang kailangan lamang natin ay itong receiver. So, paano natin ito mapapalambot? Napag-aralan ko na wag natin gagalawin ang ito. Meron ako ditong hammer. Wag natin itong gagalawin. O pwede natin siyang ipalis ng konti, pero wag natin itong gagalawin. Sapagkat may posibilidad dito na mag-pull auto o di kaya ay hindi kakagat yung kanyang sear. So, mapapansin natin dito na meron siyang sear spring. Ito yung kanyang sear spring. Maliwanag ba? Ayan. Meron siya ditong sear spring. So, itong sear spring na ito, bago natin tanggalin, ito lang ang papalitan natin eh. Itong sear spring na to. Itong spring na to. Madali lang itong gawin. So, i-disable lamang natin siya. Pag nagtanggal tayo, tatanggalin kasi natin yung pin dito. Eh, pag tinanggal natin yan at hindi naka-disable, may posibilidad na yan ay lumipad, tumalsik. So, for safety, para hindi yan tumalsik, i-disable natin yan. So, itong ano na to, ay tatanggalin lamang natin doon sa kanyang pinagsasabitan. May pin siya na pinagsasabitan na yun, no? Gaganunin lang natin. Ayan. Kaya kung mapapansin niyo yan, nakataas na yung dulo ng spring. Ayan, nakataas na yung dulo ng spring. Disable na siya. Tanggalin man natin yung pin, hindi na siya lilipad. So, tanggalin natin siya. Kukuha tayo ng puncher. Kukuha tayo ng pin puncher. Okay. Ayan. So, pwede hindi natin ilabas lahat eh. Ilalabas lamang natin yung kanyang spring. Lalabas lamang natin yung kanyang spring at saka yung kanyang sear. Ito. Ayan yung kanyang spring. At ilabas na rin natin yung kanyang sear. Ito. So, ito yung kanyang sear. At itong sear na to ay nagre-release na pa ganon. So, pwede nating ipalis ng konti yung talas dito. Konting-konting palis lang. So, anong gagawin natin? Kukuha tayo ng liha na 1,000. Ito. Maliit na liha. 1,000 ang kanyang grit. Number 1,000. At ipapalis lang natin ng konti. Konti lang ha. Ipapalis lang natin. Ito. Papalis lang natin sa isang plat. Ganyan. Papalis natin na ganon. Yan. Papalis natin. At tanggalin lang natin yung talas ha. So ito ay parang cleaning lang. Hindi ito modification, hindi ito ano, ito ay cleaning lang. O kaya linis lang, palis na ganon. Huwag masyado, malit na malit lang. Ayan o. Alsin na lang natin yung talas niya. Ganon din dito. Alsin lang natin, papantayin natin yung kanyang, ayan, paganyan lang ha. Ganyan, firm. At, ano natin ng atrasabante. Kinakailangan nakaplat yung kanyang liha. Yan. Papalis lang natin na ganon. Tanggalin lang natin yung matalas. Okay? So, mapapansin ninyo, ayan o. Tanggalin lang natin yung matalas. Ganon din dito sa kanyang sear. Ayan. Kasi pag matalas yun, nakakagat siya.
So, padudulasin lang natin. Okay, inaulit ko ha, I repeat. Maliit na maliit lang ang ating tatanggalin. Yung talas lang. Okay, yung talas. Okay? Yung sharpness niya, tatanggalin natin yung sharpness niya. Ayan. Konti lang. Okay. Pag napansin niyo na matigas pa rin, buuhin ninyo. At napansin niyo na matigas pa rin, hindi kayo kontento. Huwag ninyong habulin dito. Huwag ninyong hahabulin dito dahil pag ito'y napudpod at ito'y naubos, hindi nakakagat yan. Ang mangyari niyan, baka mag-pull out to. Huwag kayo maghahabol dito. Tama na yung mapalis ninyo yan. Enough na yun, enough na. Pag napalis ninyo, natanggal na ninyo yung talas, enough na yun. Huwag ninyong pudpurin ito. Don't take more. Enough na yung maalis yung talas. Mapapansinin naman ninyo yan, oh. Wala na yung talas niya. So, enough na yon. Wag na ninyo. Kung natitigasan pa kayo, kung hindi pa kayo satisfied dun sa kanyang trigger pull, ito na yung second option. Itong spring na to, napakadali nitong gawin. Kukuha lang kayo ng isang guide, yan. At kukuha kayo ng anong magandang gawing music wire. Kukuha lang kayo ng music wire. Spring wire or music wire. Yan yung mga ginagamit sa piano. Ang diameter nitong original ay 9.8. Okay, kuha kayo ng 9.6 or 9.7. Okay, 9.8 ito eh. Okay. 9.89 ito. So, kuha kayo ng 9.7. 9.7 na music wire. Basta yung mas maliit dito ng konti. At palitan ninyo to. Madali lang naman gawin yan eh. Hindi na ako gagawa. Kaya-kaya na niyo. Ganyan lang yan eh. Gaganon lang ninyo yan. Igaganon lang ninyo yung music wire dyan. Okay, hanggang sa practice lang naman yan eh. Okay, practice lang naman. So, pag kayo nakagawa, palitan ninyo ito ng medyo malambot. Okay? Yun lang ang second option. Papalitan lang ninyo ito ng medyo malambot. Ayan. At lalambot na yan. Inulit ko, palis lang ito ha, palis ng konti. Huwag mapapasubra. Huwag ninyo susubrahan, lalakyan ng bawas sapagkat ang magiging resulta nun pag nasubrahan ninyo ay magpupull out to. Okay, kasi nakaganyan yan eh. Yan, nakaganyan siya. Nakaganyan, actually, maliit lang ang kagat niyan eh. So, ipapalis lang ninyo para dumulas lang, para dumulas. Padudulasin lang natin. So, ganun lang ang gagawin ninyo. At pag hindi kayo nasatisfied sa pagpalis nito, palitan niyo yung spring. Option lang ito ha. Option. Sinasabi ko option lang ito. Ang spring ay option lang. Hindi ito talaga yung option lang ito. Okay. Sana naunawaan niyo yung ibig kong sabihin. Option lang yung spring. Kung natitigasan pa kayo, sa halip na kayo ay magbawas nito ay medyo risky kung babawas kayo ng Kaya ang advice ko sa inyo, konti lang ang babawasin dito, paulit-ulit, konti lang. Tatanggalin lang ninyo yung matalas. Okay? Tatanggalin lang ninyo yung matalas. Ganon din dito. At asimbulin ninyo kung kayo ay hindi satisfied,
second option, magpalit kayo nito. Okay? Alam ko may nabibili nito pero kung wala kayong mabili, pwede ninyong gawin. Excuse me. Pwede ninyo itong gawin. So, bubuuin na uli natin. Ang pagbuo, unahin muna natin itong kanyang sear. Sa ilalim ang padaan ito Sa ilalim ang padaan ito. Okay. Naikabit na natin. Pero yung spring niya ay naka-disable. Hindi siya gagana. So, gumawa ko ng ito rin yung ginamit ko kanina. Kung mapapansin niyo itong ano na to, may maliit na kanal siya. May maliit na kanal siya para doon sa pagtulak ng spring. So, itutulak natin itong spring at ipapasok natin siya dito sa baba nitong pinato. So kaya ko ito ginawang ganyan para hindi dumulas. So, igaganon lang natin siya. Doon sa kabilang gilid, papasok natin, pababa. Ayun. So, ayan na siya. Ganun lang kadali ang activate ng spring na tinanggal natin kanina. So, ayan. So, mapapansin natin siya. At, ayan, malambot na siya. Okay? Oh, nasa mga 3 lang to So, ganun lang siya kadali. At pagkakabit naman ito, ganun din sa pagtanggal natin kanina. Yan, kakabit lang ninyo yung kanyang recoil spring guide rod. Papasok natin uli sa ano. At itatapat uli natin yung doon. Saka natin ito ibabalik ng paganon. At ayan na siya. Yun. Lamot na. So, sana may natutunan kayo ngayon sa akin. At malaking bagay ito sa mga may ganitong klase ng firearm. Sinuulit ko, trial and error ang pag-gunsmith.
Huwag kayong mag-apura, huwag kayong mamadali. So, ang pag-ano niyan, dahan-dahan lang. Huwag kayong basta na lang babanat ng kikil o anuman. Hindi kayo magiging successful na gasmith kung kayo ay mainipin, wala kayong pasensya. Gusto niyo sa isang ano lang ay makuha ka agad ninyo gusto niyo, lalo kung kayo nag-aaral pa. Hindi po ganoon ang pag-gasmith. So, inulit ko, trial and error. So, may bonus ako sa inyo. Yung paggawa ng spring, ganito lang, oh. Kukuha kayo ng ganito. Ayan. Ito yung spring nyo. Spring wire ito, ha. Spring wire. So, igaganito ninyo to. At iikot lang ninyo. Kung ilang ikot, bilangin ninyo kung ilang ikot. 1, 2, 3, 4. 4 na ikot. Ayan. Oh. Ito na. Ayan, oh. Puputulin na lamang ninyo ito ng cutter kung anong gusto niyo yung haba. So, ganoon lang kadali ang paggawa ng spring. Kung hindi nyo kayang hawakan ng kamay, ipit ninyo sa vise o di kaya sa pliers. Kung hindi nyo kayang hawakan ng kamay, kung natitikasan kayo. Ito bonus. Okay. Sana may natutunan kayo sa akin. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Inuulit ko. Please share and subscribe and share. Kung kayo kung kayo bago sa aking YouTube channel, ito na ang channel na para sa inyo kung kayo mahilig sa baril. At kung kayo magtatanong, sinasagot ko yan every Friday. Yung buong katanungan ng every Friday, sinasagot ko yan ng live. Kasi yung mga tanong mahirap na masagutin ng mga ilang sentence lang. So, sasagutin ko yan ng isa-isa. At yung mga importanteng tanong, ginagawan ko ng videos. So, panoorin lang ninyo aking mga live. At magtanong kayo. Salamat din doon sa mga pumupuri. Salamat din doon sa mga nangbabas. Okay. Tayo ay magpapaalam na. Mag-request kayo kung paano mag-disassemble at mag-assemble nito. At gagawin ko para sa inyo. Total disassemble and assemble. So, magpapaalam tayo ngayon at tayo magkikita pa sa mga susunod na mga videos ko. Keep safe. God bless to everybody. Please like and share. Bye-bye.